Mahigit 6 na taon na magkasintahan si Joshua at Venice. Parehas nilang first love ang isa't isa. Nabighani si Joshua sa taglay na kagandahan ng dalaga, kabaitan nito at lalong-lalo na ang kasimplihan nito. Kaya naman, nang makahanap ng tiyempo si Joshua, ay niligawan na niya ang dalaga. Nagpakilala sila dahil parehas silang miyembro ng dance squad noong sila'y nasa high school pa. Parehas silang mahal ang pagsasayaw at nagkakasundo din sila sa kahit anong mga bagay. At kahit na attractive, mabait at madiscarding tao si Joshua, ay hindi agad sinagot ni Venice ang binata. Nagpakipot muna siya at binigay ang kanyang matamis na oo noong sila'y second year high school na. 1 taon ding nanligaw si Joshua kay Venice, pero masasabi niyang worth it naman ang lahat. Ang kanilang relasyon ay puno ng pagmamahalan, respeto at pag-uunawa para sa isa't isa. Kaya hanggang sa nagkolehiyo na sila pareho ay sila pa ding dalawa. Sabay silang nakapagtapos sa kursong kanilang kinuha. Inspirasyon nila ang isa't isa, kaya naman walang anumang naging problema sa kanilang pag-aaral dahil naging sandigan at takbuhan nila ang bawat isa. Hindi nagtagal ay sabay din silang nakahanap ng trabaho. Legal din sila sa kanilang mga pamilya. At naniniwala ang mga ito na ang dalawa na ang magkakatuluyan. Wala silang anumang pagtutol sa kanilang relasyon dahil tanggap sila ng bawat pamilya nila. Saksi din kasi ang mga ito kung paano naging matibay ang kanilang relasyon sa pagdaan ng mga panahon. Kaya anumang oras ay handa sila kung gugustuhin ng dalawa ang magsama at bumuo na ng sariling pamilya. Ngunit mukhang malabo na itong mangyari dahil sa halos na 6 na taon nilang pagsasama, biglang nakaramdam ng pagkakasakal si Joshua sa pagiging overprotective at overcontrolling ni Venice. Hindi man gustuhin ng dalawa, ngunit iyon na din ang madalas sa pinag-uugatan ng away nila na nauuwi na sa halos 1 linggong hindi pag-uusap. Ang palagiang pangyayaring iyon sa kanilang relasyon ay tila nakasanayan na ng dalawa hanggang sa ang setup na iyon ay hindi na natiis ng dalagang si Venice, kaya siya na mismo ang kumalas sa kanilang relasyon. Nasasaktan man, ngunit wala namang nagawa si Joshua kundi ang pabayaan muna ang dalaga para parehas silang makahinga. Ang 1 linggo ay nagtagal hanggang sa umabot na nga ng 3 buwan at wala na silang komunikasyon sa isa't isa. Hindi na rin masyadong nakakapag-focus si Venice sa trabaho, pero hindi niya naman iyon pinapahalata sa kanyang mga magulang. Naging trabaho-bahay lang ang naging gawin ng dalaga sa mga panahong iyon. Wala siyang anumang gana para magliwaliw sa labas kahit na anong pilit ng kanyang mga katrabaho na alam ang pinagdadaanan niya at tinutulungan siyang makalimot. Sabado noon, at dahil nga lumiban muna si Venice ang 1 araw sa trabaho para ipagdiwang ang kaarawan ng kanyang ama. Nasa bahay lamang siya at dinaramdam ang comfort ng kanyang kama at pinapahinga ang buong isip na bigla siyang natigilan sa pagmumuni-muni nang marinig niya ang ingay na nagmumula sa baba. Doon niya pala naalala na mag-grocery pa pala sila ng kanyang ina, kaya dooy dali-dali siyang naligo, nag-ayos at saka bumaba. "Good morning, Ma. I'm ready. Tara na po at mag-go." At hindi na nga natuloy si Venice ang pagsasalita nang makita niya ang presensya ng dating nobyo na si Joshua sa ibaba at kausap ang kanyang mga magulang. "Josh, what are you doing here?" Kunot noon niyang tanong dito. "Ay, anak, ang papa mo ang nag-imbita kay Joshua. Paano ba naman kasi? 3 buwan na magmula noong huling dumalo siya dito sa bahay. Namimiss na din naman namin itong boyfriend mo. Alam naming parehas kayong busy sa mga trabaho niyo. Nakakapag-date pa ba kayo niyan? Kahit na ganoon ay dapat may oras pa din kayo para sa isa't isa." Sagot naman ng kanyang ina. Nanlaki naman agad ang 2 mata ni Venice sa narinig. Saglit naman siyang sinulyapan ni Joshua bago pa ito magsalita.
Ah, um, Oo naman po. Pero madalang na lang po, tita. Busy din po talaga kasi ako eh. At si Venice din. Pilit pang wika ni Joshua, sabay tingin sa dalaga. Yes po ma. Joshua and I are having a hard time na din po kasi sa mga trabaho namin. Kaya nakalimutan ko nga po siyang imbitahan sa birthday ni Papa eh. Dahil akala ko, busy siya. Pagsabay naman ni Venice. Hay nako, alam mo bang lumiban pa si Joshua para lang pagbigyan ng Papa mo? Katulad mo anak. Once in a year lang kasi ang birthday. Kaya dapat masaya tayong lahat na ipagdiwang ito, lalo na at hindi na kami bumabata ng tatay nyo. O siya, sakto naman na andito na ang boyfriend mo, kaya kayo na lang ni Joshua ang mag-grocery at tutulungan ko na muna ang papa nyo dito ha. Pero ma, pagpigil pa sana sa dalaga, ngunit pinilit na silang dalawa ng kanyang ina na sila na lang ang lumakad. Sige na anak, hindi mo na akong kailangan dito. Tsaka, serve as data din to para sa inyo. Puro na lang kayo trabaho eh. Sige na ha, Joshua, iho, kayo na ang bahalang mamili. Baling ng ginang sa binata. Okay po, tita. Wala pong problema. Nakangiti naman tugon ni Joshua. Pag-alis ng ginang ay nagkatinginan namang muli ang dalawa. Una namang ngumiti si Joshua, siya kainilahad ang kamay para hawakan ni Venice. You need to hold my hand. They're watching. Pabulong niyang wika dito. Wala namang nagawa pa ang dalaga, kundi ang hawakan na lamang ang kamay ng dating nobyo. Nagsabay naman silang lumabas ng bahay, tsaka sumakay na sa kotse. Abot tenga naman ang mga ngiti ng mga magulang ni Venice nang makita ang dalawa na magkaayos. Pansin kasi nila ang biglang pagkalamat ng kanilang relasyon, kaya sila na rin ang gumawa ng paraan para magkita silang muli at na makumpirma na okay nga ang dalawa. Ngunit lingid sa kaalaman nila ay pagpapanggap lang ang nangyari sa kanila na tila aabot halos sa buong araw na iyon. Nang nasa loob na sila sa sasakyan ay si Venice naman agad ang unang bumasag ng katahimikan. Josh, sorry. Alam ko nabigla ka. Wala naman talaga akong ideya na kukontakin ka ni Papa eh. Mautal-utal na sabi ng dalaga sa binata. It's okay. Hindi ko rin naman mahindian si Tito. Pero, hindi mo pa pala nasasabi sa kanila na 3 months na tayong wala? Sa katunayan, hindi pa. Hindi ko kasi alam kung saan ako mag-uumpisa eh. Natatakot din ako na baka magalit sila. Hindi naman kasi biro ang ilang taon eh. Ikaw ba? Nasabi mo na ba sa mami mo na wala na tayo? Pagbalik tanong ni Venice. Well, same as you. Hindi ko rin alam kung paano ko sasabihin sa kanya na wala na tayo. Pag-amin pa ng binata. So, anong gagawin natin? Maybe, magpanggap na muna tayo na tayo pa hanggang sa maging ready na tayong sabihin sa kanilang totoo. Ano? Magpapanggap tayo? Josh, para na rin natin silang niloko sa ideyang yan. Parang hindi ko kaya ang magiging reaksyon nila pag nalaman nila. Tsaka, na madudurog sila kapag ginawa natin yun. Bakit? May ibang paraan ka bang naiisip kung paano natin sasabihin sa mga magulang natin ang totoo? Kasi ako, wala. Hindi pa din ako handa, Venice. Siguro nga, masasaktan sila pag ganun. Pero dahan-dahanin na lang muna natin. Huwag natin sila biglain. At saka para hindi nila tayo pagdudahan, ay ayusin na lang natin ang ating pagpapanggap. Nakangiting salaysay na binata para mabawasan ang pag-aalala ng dalaga. Natigilan naman si Venice at hindi na umimik. Ang totoong dahilan kasi kung bakit ayaw niya pang sabihin sa mga magulang niya ay ang tungkol sa paghihiwalay nila ni Joshua ay dahil parang hindi niya pa kaya. Parang hindi niya pa kayang i-let go ang memorya na pinagsaluhan nila ng binata. Napakahaba na rin ng 6 na taon at hindi sasapat ang ilang buwan para tuluyan iyong burahin sa kanyang isipan. At sa kabilang banda ay ganoon din naman si Joshua. Simula high school ay halos sila na ang magkasama. Masaya naman silang dalawa
at masasabi nilang sila na hanggang sa huli. Pero biglang nag-iba ang ihip ng hangin at bigla nilang naramdaman ang kahigpitan at gustong layuan ang isa't isa. Pagdating sa grocery store ay tahimik lang ang dalawa. Nakikibuan lamang sila kapag may itatanong si Joshua tungkol sa bibilhin. Bukod doon, wala na. Kahit pa man mas matagal ang kanilang pagsasama sa kanilang paghihiwalay, ay tila ba mas pinili nilang maging tahimik at dumistansya para hindi sila makagawa ng mali sa isa't isa at baka sa away na naman sila humantong at maging dahilan pa na hindi na nila magagampanan ang kanilang pagpapanggap. Hanggang sa makauwi na sila'y tahimik pa rin ang dalawa. Pero back to holding hands scenario naman ulit ang dalawa pagpasok nila ng bahay. Kusa na lang ang kanilang mga kamay na naghawakan at di man nila aminin ay gumaan ang bawat pakiramdam sa naging tagpong iyon. "We're home na po, Ma! Pa!" Nakangiting wika pa ni Venice, sabay lapag sa mga dala-dala nilang pinamili. "Mabuti naman at makakapagsimula na din ako magluto ngayon," ani pa ng ina ni Venice. "Tulungan na po kita, Ma." "Salamat, anak." "Joshua, iho, nasa bahay lang ba ang mami mo?" Baling pa nito sa binata. Opo tita. Nasa bahay lang po." Sagot naman agad nito. "Ay, mabuti naman. Pwede mo ba siyang sunduin? Gusto kasi namin ng papa ni Venice na nagkakasama tayo sa harap ng hapagkainan mamaya. Kailangan na nating masanay sa ganoong setup dahil pasasanbat, magkakapamilya na rin tayo soon." Ngiti pa ng ginang. Opo tita. Pwede naman po. Panigurado sa garden lang din naman po si ma'am at taga-ayos sa mga halaman. Susunduin ko po muna siya. Venice, love. Susunduin ko na muna si mami ha. Babalik ako agad." Wika nito tsaka pinisil ang pisngi ni Venice. Hindi naman malaman ng dalaga kung ano ang ire-react dahil sa gulat, kaya tumango na lamang ito sa binata. Inaamin niyang na-miss niya iyon, ang pagtawag ni Joshua sa kanya ng love at ang pagpisil nito sa kanyang pisngi. Ito kasi ang naging love language ng binata sa kanya mula pa man noon, kaya bahagya siyang kinikilig na nagpapula ng kanyang mga pisngi. Pumalik naman siya agad sa ulirat at nalaman niyang wala na sa harapan niya si Joshua. "Oh anak, halika na at para makapagsimula na tayo at tanghali na." Wika naman ng kanyang ina. Agad naman ding lumapit si Venice sa ina at saka tahimik lang na tumutulong na biglang mapansin ang walang imik na dalaga. "Okay ka lang ba?" Untag ng ginang dito. "Oo naman, Ma." "Bakit po? Mukha ba akong hindi okay?" "Hindi naman, anak. Pero kung meron mang bumabagabag sa iyo, ay pwede mo naman akong kausapin dahil nandito lang naman kami lagi sa iyong tabi. Pero alam ko naman na andyan lang din palagi si Joshua para alalayan ka." Salaysay pa ng kanyang ina. "Alam mo anak, masaya ako. Masaya ako dahil hindi ka nagkamali sa pagpili kay Joshua. Noon pa man ay gusto na namin siya ng papa mo dahil isa siyang responsableng lalaki. At gusto ko din sana, kung pwede lang, na kayo na ang magkatuluyan." Dagdag pa nito. "Ma, paano kung hindi? Siyempre hindi naman natin kontrolado ang mga pangyayari eh. What if hindi pala kami ni Joshua ang para sa isa't isa? Diba? Pwede din naman mangyari yun." "Siyempre alam ko naman yun, anak. Plano pa rin ng Diyos ang masusunod sa lahat at wala na tayong magagawa sa kung ano man ang mga plano niya para sa inyo. Pero pwede nyo namang pilitin, di ba? After all, mahal naman ninyo ang isa't isa. Malaking bagay na iyon para ipaglaban ninyo ang inyong relasyon. Pero kung hindi talaga kayo ang itinadhana, masaya pa rin kami ng papa mo dahil naging masaya ka sa piling ni Joshua. At sa ilang taon ay maranasan naman ang magkaroon ng lalaking anak na hindi lang gwapo, kundi sobrang bait pa." Ngiti-ngiting salaysay pa ng ina. Isang pilit na ngiti na lamang din ang nagawa ng dalaga, tsaka ibinaling ng muli ang atensyon sa ginagawa. Dahil sa salaysay ng ina
ay hindi niya mapigilan na manubig ang dalawa niyang mga mata, ngunit hindi niya ito pinapahalata sa kanyang ina. Ang totoo, wala naman talagang problema kay Joshua dahil sobrang nitong maalaga at mapagmahal. Siya lang siguro itong masyadong protective at sensitive sa lahat ng bagay, kaya tila ba nasasakal na niya ang binata. At dahil ayaw niya namang maulit pa yun, kaya kahit masakit, pilit niya na lang itong pinalaya. Sa kalagitnaan ng kanilang paghahanda ay dumating na nga si Joshua kasama ang kanyang ina. Hindi naman nag-atubili ang mag-ina na tumulong sa paghahanda. Kahit anong pagpigil ng ina ni Venice sa dalawa ay ayaw ng mga ito na maupo na lamang, kaya wala na rin siyang nagawa at hinayaan na lamang ang dalawa na tumulong. Habang nasa kusina ay pinipilit nila Venice at Joshua na iwasan ng isa't isa. Ngunit hindi nila ito magawa-gawa dahil sa lagi silang pinaglalapit din ng kani-kanilang mga ina. Kaya sinakyan na lang ng dalawa ang mga ito. At tila ba kinikilig at natutuwa pa ang mga ina nila nang masilayin nilang nag-abot ang kamay na dalawa sa pagpulot ng mansanas para sa ginagawang fruit salad. Hay naku mare, itong dalawa talaga, bagay na bagay sa isa't isa. Pagbasag sa katahimikan ng inang si Joshua. Oo naman mare, para tuloy tayong nanonood ng teleserye sa nakikita natin sa dalawang ito. Kinikilig pang sambit ng ina ni Venice. Sa kabilang banda naman ay parang kamatis na sa pula ang mga pisngi ng dalaga na mag-abot ang mga kamay ng dalawa, ngunit hindi niya ito pinapahalata at patuloy lang ang kanilang pagpapanggap sa harap ng kanilang mga ina. Kinagabihan, nagsalo-salo na ang lahat at patuloy lang din ang pagpapanggap ng dalawa sa harap ng hapagkainan at sa harap ng kanilang pamilya. Pinapakita naman ni Joshua ang pagiging sweet at maalagang boyfriend niya kay Venice na naging mitya ng walang sawang tuksuhan ng mga magpapamilya. Ang tuksuhan ay nauwi sa seryosong tanungan kung kailan magaganap ang kanilang pag-iisang dibdib. Hindi man nakasagot ang dalawa ay patuloy ang kani-kanilang mga magulang sa usapang iyon at mangyari pa'y sila na ang nagpaplano sa kasal ng dalawa. Ma, pa, tita, hindi naman sa ayaw naming ikasal pero hinahanda pa namin ang aming mga sarili. Alam ko naman na hindi madali ang magkaroon ng pamilya, kaya dapat handa kaming dalawa sa bagay na yun. Pagbasag naman ni Venice sa usaping kasal ng dalawa. Oo nga naman po ma, tita, tito. Tungkol naman po sa bagay na yan, ay kami po ni Venice ang nakakaalam kung handa na po ba talaga kami na bumuo na po na sariling pamilya. Pagsang-ayon naman agad ni Joshua sa dalaga. Well, ang amin lang naman anak ay hindi na kami bumabata. Hangad naming makita na at maalagaan man lang ang magiging apo namin na malulusog pa kami. Ang ina naman ni Joshua ang nagsalita. Tama ka dyan, Mare. Pero, wag na lang nating madaliin ang dalawa at baka ma-pressured sila at maunsyami pa ang ating mga plano. Bigyan na lang muna natin sila ng panahon. Pero mga anak, wag naman sanang matagalan ha. Buluwas naman ng ama ni Venice na nagpangiti na lamang din ng dalawa. Nakahinga naman sa wakas ang dalawa nang matapos silang kumain. Inaamin nilang awkward para sa kanila yun, pero nakikisabay na lamang sila at patuloy ang pagpapanggap para hindi sila mahalata. Ang isang beses na pagtatagpong muli ay nasundan pa ng nasundan at parang sinasadya na ng kanilang mga magulang na magtagpo sila. Dahil na rin sa kagustuhan nilang madaliin na sana ang desisyon ng dalawa na bumuo na ng sariling pamilya. Kaya patuloy lang din ang pagpapanggap ng dalawa. Sweet sila kapag kaharap nila ang kanilang mga magulang at pamilya. Pero kapag sila na lamang dalawa, para na lamang silang hangin sa isa't isa. Pero aminin man nila o hindi ay parang nakasanayan na nilang dalawa ang magkatagpo palagi. Hanggang sa minsan ay hanapin na nila ang presensya ng bawat isa.
Pasado 10:00 na ng gabi noon at nasa kanyang silid lamang si Joshua at palang tinatapos ang kanyang presentation para bukas nang biglang mag-ring ang kanyang cellphone. Pangalan naman agad ng ina ni Venice ang lumitaw sa screen kaya agad niya na rin itong sinagot. Hello po tita. Good evening po. Napatawag po kayo. Panimula niya dito. Iho, kasama mo ba si Venice? Bakit po? Kasi nag-text kasi siya sa akin kanina. Usually ang uwian nila ay 7 p.m. Dahil nga may kasamahan daw sila may kaarawan, kaya sabi niya 9 na siya makakauwi. 10:00 na ng gabi, hindi pa rin siya umuuwi. Hindi ko siya makontak at kanina pa din ako dahil sa numero niya. Wala kasi dito ang daddy niya at night shift, kaya hindi ko siya mapapasundo sa kanyang daddy. Nagbabaka sakali lang ako na baka kasi tinawagan ka niya at ikaw na ang susundo sa kanya. Mahabang salaysay pa nito. Sige po tita. Susunduin ko na po siya ngayon din. Salamat iho ha. Mabuti na lang at kising ka pa. Yang si Venice talaga. Pinag-aalala na naman ako. Don't worry po tita. Tatawagan na lang po kita mamaya kapag pauwi na kami ni Venice. Sige iho, mag-iingat kayo ha? Huling wika, tsaka pinatay na ang linya. Napahinga naman ng pagkalalim-lalim si Joshua, tsaka mas piniling ipagpaliban na muna ang ginagawa at nagbihis, tsaka gumayak. Pagdating sa pinagtatabahuhan ni Venice, ay sakto namang palabas na rin ang dalaga, kasama ang iba pa nito mga kasamahan, at mukhang hirap na ito maglakad. Dali-dali namang bumaba sa kotse si Joshua, tsaka inalalayan ang lasing na dalaga. Josh, is this really you o nag-hallucinate lang ako? Hirap pang sambit ni Venice. I'm real. Sige na, sumakay ka na sa kotse at hinahanap ka na ni tita. Si mama ba? Ay nako, hindi ko nga pala siya natawagan kanina. Anong oras na o? Kaya nga, she's worried about you. Next time, kapag nagsabi ka ng oras ng uwi, sundin mo para hindi mo na pinag-aalala ang mama mo. Wow, big word. Alam mo, yan din talagang na-miss ko sa'yo eh. Yung pagiging natural concern mo. Pero wala eh. Hanggang pagka-miss lang ako dahil bawal na. Hindi na pwede. Hindi na pwede ang ano? Tayo. Hindi na tayo pwede. Dahil ayaw kong nasasaktan at nasasakal ka. Minsan naiisip ko, bakit ka nga ba nasasakal? Wala naman akong ginawa kundi ang mahalin ka at ipakita sa'yo ng importante ka. Sige na, pumasok ka na. Careful. Pag-iiba na lamang ni Joshua sa usapan. Na makapasok na si Venice ay sumunod naman agad si Joshua. Pero bago niya pa man paandarin ng kotse ay lumapit muna siya kay Venice upang suotin ito na seatbelt. Doon agad siyang natikilan. Nang lingunin niya kasi ang dalaga, nakita niya itong umiiyak. Yung tipong iyak na walang boses habang nakatingin lang sa kanya. Teka, what happened? Are you okay? May masakit pa sa'yo? May nangyari ba sa loob ng office? Sunod-sunod na tanong ni Joshua dahil sa labis sa pag-aalala. Umiling naman ang dalaga, saka mapait na ngumiti. Bakit mo to ginagawa sa akin, Josh? Iyak nitong usal. Ginagawa ang ano? Bakit sa tuwing sinusubukan kong ilayo ang loob ko sa'yo, dumalapit ka? Bakit sa tuwing sinusubukan kitang kalimutan na hindi ko magawa-gawa? Bakit? Bakit mo ko pinapahirapan, Josh? Hagulhol pang muli ng dalaga. Magsasalita pa sana si Joshua pero hindi niya na yun nagawa na mag-ring ang kanyang cellphone. Sinagot niya naman ito agad nang makita ang ina ng dalaga ang tumatawag. Tita, kasama ko na po si Venice. Pauwi na po kami ngayon. Opo, salamat po. Wika nito tsaka pinatay na ang linya. Iuuwi na kita at alalang-alala na ang mama mo sa'yo. Muli nitong sambit. Better.
Gusto ko na rin magpahinga. Tumango naman si Joshua, tsaka pinaandar na nga ang kotse. Ang kanina ring umiiyak na dalaga ay kumakalma na at nagpunas na lang na sariling luha at pilit na inaayos ang sarili. Ngunit habang nasa kaligitnaan sila ng daan ay bigla na lamang huminto ang binata nang mapansin niya na iba ang kanilang takbo. Nang tignan niya kung ano ang nangyari ay doon niya pa nalaman na flat pala ang dalawang gulong niya sa may likuran. Dali-dali niya naman agad kinuha ang kanyang cellphone pero mukhang minamalas nga sila dahil walang kasignal-signal sa lugar kung nasaan sila. Oh jeez, Sabay sapo sa ulo. pag minamalas ka nga naman, bakit ngayon pa? Sinubukan niya pang maglakad ng paunti-unti para makakuha ng signal pero bigo siya. Josh, bakit? Ano nangyari? Bakit tayo huminto? Biglang tanong ni Venice sa kanya. Flat ang gulong natin sa may bandang likuran. Sagot naman agad na nag-aalalang binata. Tumawag ka ng tulong. I can't. Walang signal dito. Maghintay na lang tayo at baka may dumaang kotse dito para makahingi tayo ng tulong. Sana nga. Ang problema, madalang lang ang nagagawi dito. Shortcut kasi to eh. Dito na ako dumaan para mas mapabilisan ang biyahe natin. Kaso, para minalas pa talaga tayo. At dalawa pa itong na-flat. Iiling-iling na bulwas ng binata. Bakit hindi mo naman chinek ang gulong mo bago tayo umalis? Medyo naiilit ang bulwas ni Venice sa lalaki. Sino ba naman ang may oras pang mag-check ng gulong nung nalaman kung wala ka pa sa inyo na ganitong oras ha? Sagot naman na binata sabay titig sa dalaga na nasibintana lang na kinakausap siya. Okay, sige. Hindi na ako sasagot. Nasusuka ako. Iidip na muna ako saglit. At iyon na nga ang ginawa ng dalaga. Pumasok na ng sasakyan si Joshua at sinusubukang maghintay pa ng ilang oras at nagbabaka sakaling may dumaang kotse pero wala talaga. Hanggang sa hindi na nga rin niya namalayan na nakatulog na siya at tuluyan na siyang nilamon ng antok. Nagising si Joshua mula sa pagkaidlip at agad-agad na kinuha ang kanyang cellphone para malaman ng oras. Mag-aalas 3 na madaling araw at wala pa rin nangyayari sa kanila. Alam niyang labis na ang pag-aalala ng ina ni Venice at nag-aalala na rin siya sa presentation niyang hindi pa natatapos. Samahan pa na wala siyang tulog na sapat. Nasa ganoon siyang pag-iisip na sulyapan niya ang dalagang nooy parang nanginginig na sa lamig. Manipis lang kasi ang uniforme nitong suot at nakapalda lang din. Hinubad naman agad ni Joshua ang kanyang makapal na jacket, tsaka dahan-dahang itinakip sa katawan ni Venice. Tinignan niya naman ito na bahagya at doon pa siya nagbigay ng isang pilit na ngiti. Sobrang namiss niya ang dating nobya. Hindi niya din alam kung bakit nakaramdam siya ng pagkasakal noon. Siguro'y dahil na rin sa pagiging overprotective nito. Kahit kaunting detalye na nakakalimutan niyang ipaalam dito ay nagiging ugat ng di nila pagkakaintindihan. Nasa ganoon siyang senaryo na biglang iminulat ni Venice ang dalawa niyang mata. Hindi naman agad makaiwas si Joshua at para na magnet na sa mga titig ng dalaga. Masyado ba ako maganda para titigan mo ng ganyan? Nakangiti pang tanong ni Venice dito. Wala. Namiss lang kita. Mahina pero sweet na sagot naman ni Joshua. Hindi lang naman ikaw ang nakakaramdam ng ganyan. Ako din naman. Miss na rin kita, Joshua. Pagkasabi noon, wala nang pag-aatubiling siniil ng halik na binata ang labi ni Venice. Hindi niya alam kung bakit ginawa niya iyon, pero hindi niya mapigilan ang sarili. Sa kabila ng lamig sa loob ng sasakyan, ay nakaramdam ng init ang katawan na binata at mas lalo pa ngang uminit nang tumugon na ni si Venice sa mga halik at haplos niya. Halos habol nila ang hininga na magbitiw ang mga labi ng dalawa at nagkatitigan. I love you, Venice. I love you too, Josh. Pagkasabi ng mga katagang iyon ay nagtagpong muli ang mga labi ng dalawa at sa pagkakataong ito
Ang halik na pinagsaluhan ay mas lumalim pa, dala ng pagkamis, pangungulila, kalupukan at pagmamahal nila sa isa't isa ay tuluyan na ngang pinasok ni Joshua ang mundo ni Venice. Wala silang anumang nadaramang pag-aalinlangan sa mga oras sa iyon at kusang ibinigay ang sarili, maipadama lang ang pagmamahal nila para sa isa't isa. Pauga-uga ang kanilang sasakyan sa naging rambulan ng dalawa. Buti na nga lang at walang katao-tao sa may gawin ng dalawa kaya walang pagpipigil na umungol sila sa sarap na nagpatindi ng gera sa loob ng sasakyan. Natapos ang eksenang iyon nang paulanan ni Joshua ng halik ang dalaga sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Kung maalala niya, kapwa pa silang nagpalitan ulit ng I love you, tsaka tinapos ang tsuktsugan. Nakatulog naman muli si Venice, kaya hinayaan na lamang ito ni Joshua. Maliwanag na sa labas nang may dumaang kotse at tinulungan nga silang makausad. Pinaayos naman agad ni Joshua ang kotse, tsaka niya pahinatid ang dalaga sa bahay nila. At dahil sobrang himbing pa ng tulog nito, kinarga niya na lang ito papasok sa kwarto. Sinabi niya rin sa mga magulang ni Venice ang nangyari at kung bakit hindi sila nakauwi kagabi. Nako, walang problema iho. Hindi naman ako masyadong nag-alala kagabi nang malaman kong kasama mo na si Venice. May tiwala ako sa iyo at alam kong iuuwi mo na ligtas ang anak ko. Kaya nga po tita Salamat naman. Next time, hindi na talaga ako dadaan sa shortcut para kung sakaling magkaaberya, walang magiging problema. Aalis na po ako, tita, tito. I need to finish my presentation pa po kasi At by 9 a.m., ipapresent ko na po yun. Ay nako iho, pasensya ka na. Pati trabaho mo patuloy nadamay pa. Pasensya ka na talaga iho ha. Wala ka pa naman ding sapat na tulog dahil sa nangyari. Sorry talaga. No worries po tita. Mahal ko po ang anak ninyo. Kaya gagawin ko po ang lahat maging safe lang siya. At saka may oras pa naman pong natitira. Babawi na lang din po ako ng tulog pag natapos na po ako mamaya. Nagbigay naman na matamis ng ngiti ang binata bago muling nagpaalam sa mga magulang ng dalaga, tsaka umalis na. Sa kabilang banda naman, nagising si Venice dahil sa malakas na katok mula sa labas ng kanyang silid. At kahit masakit pa ang kanyang ulo, ay nagawa niya pa rin tumayo at pagbuksan ng pinto ang ina. Good morning, ma. Mahina niyang wika dito. Ano good morning? Tanghali na. Ikaw, Venice, ha? Nang dahil dyan sa paglalasing mo, pati trabaho ni Joshua na sakripisyo. Po? Anong po? At ngayon wala kang maalala. Naglasing ka lang naman kagabi. Diba sinabi mo na uuwi ka na 9 p.m.? Pero alas 10 na wala ka pa rin dito sa bahay. Hindi rin kita makontak. Kaya nag-aalala na ako. Alam mo namang na night shift ang papa mo, kaya wala akong choice kundi ang tawagan si Joshua. Si Joshua po? Gulat na bulwas ng dalaga. Oo, siya lang naman ang nagatid sa'yo dito. Na-stuck pa kayo ng ilang oras dahil na-flat ang gulong ng sasakyan nyo. Ayun, wala pa yung tulog at pati presentation niya, hindi niya pa natapos. Mabuti na lang talaga at mahal na mahal ka ng boyfriend mo. Kung ibang lalaki pa yun, malamang sinukuan ka na. Kumunot naman ang noo ng dalaga dahil sa narinig at doon na nga niya unti-unting naalala ang lahat na nangyari kagabi, pati na ang mainit na tagpo nila ni Joshua sa sasakyan. Oh God, wika niya, sabay tutop sa kanyang bibig. Ano nangyari sa'yo? May naalala ka na? Opo ma, clear na clear. Clear mong mukha mo. Next time ha? Ayaw ko na naglalasing ka. Kuha mo ba? Pati boyfriend mo nadadamay Maligo ka na. Mag-ayos dyan para makakain ka na. May sabaw din ako hinanda sa baba. Ubusin mo yon para tanggal hangover mo. Bilin pa ng ginang dito. Tanging pagtago lang ang naging tugon ng dalaga sa ina. Nang makaalis naman ng ito, ay doon na niya napakagat ang kanyang labi. Akala niya panaginip lamang ang lahat na nangyari kagabi. Pero hindi pala.
Dahil sa isipang iyon ay bigla-biglang nag-init ang pakiramdam ng dalaga. Doon pa niya na isa-isa ang mga detalye ng tagpong pinagsaluhan nilang dalawa. Pati ang kanilang mga ungol sa gabing iyon ay biglang naging matamis na musika sa kanyang mga tenga. Kaya naman, sobra ang kilig ng kanyang nadarama sa mga oras sa iyon. Lalo pa, sumagi sa isip niya ang pagpalitan nila ng I love yous sa isa't isa. Bigla naman siyang natigilan. Sa isip niya, paano na ngayon yan? Kung kailan wala na sila ni Joshua, ay may nangyari pa sa kanila. Venice, napakagaga mo talaga. Bulong niya pa sa sarili, siya kahinagod-hagod nang mariin ang kanyang ulo. Lumipas pa ang ilang araw ay hindi pa rin mawala sa isipan ni Venice ang nangyari sa kanila ni Joshua ng gabing iyon. Pilitin niya mang iwaksi sa isipan ng lahat ng senaryong naganap pero hindi niya magawa. Gabi na noon at isa-isa nang niligpit ni Venice ang kanyang mga gamit sa opisina at nakahanda na umalis dahil natapos na naman ang isang mahabang araw sa kanyang trabaho. Nangakma na siyang tatayo ay ganoon na lang ang gulat niya nang bumalik ang karabaho niyang si Vina sa loob at parang kinikilig pa. Venice! OMG! Kinikilig pa nitong usal. Ano nangyayari sa'yo, Vin? Yung ex-boyfriend mo. Ex-boyfriend? Si Joshua? Malamang! May ibang ex ka pa ba? Si Joshua lang naman ang naging boyfriend mo, di pa? Pamimiloso pa nito. Gaga ka. Bakit nga? Ano nangyari sa kanya? At hindi na nga nakasagot pa si Vina dahil nakita na nilang pareho ang gwapong presensya ni Joshua na nooy nakapasok na sa opisina. May dala itong malaking bouquet na mga bulaklak at sobrang gwapo sa kanyang porma. Ang mga kasamahan ni Venice sa trabaho ay kilig na nasasaksihan habang siya'y parang nagtatalon na rin ang lahat ng mga alaga niya sa tiyan. Pero sa kabila ng matinding kilig na nadarama, nagawa niya pa rin umakto ng normal. Josh, anong ginagawa mo dito? Ano pa nga ba? Di sinusundo ka. Pero, hindi na kailangan. Gusto ko eh. May magagawa ka ba dun? Here, flowers for you. Bakit? Bakit may pa-flower? May ganap ba? May sasabihin lang sana ako sa'yo. Pwede naman natin yung pag-usapan in private, Josh. Ang dami na kasi nakatingin eh. Ayaw ko. Gusto kong marinig nila ang sasabihin ko. Dahil napaka-importante nito para sa akin. Venice, gusto ko lang malaman mo na this will be the last time na magpapanggap ako bilang boyfriend mo ulit. Hindi alam ni Venice kung bakit tila ba nakaramdam siya ng kaunting kirot sa puso sa narinig. Okay lang. Plano ko naman din kasing sabihin kina mama at papa na wala na talaga tayo eh. Maybe it's the best time na rin ito to tell them the truth para hindi na rin sila umasa sa wala. Pilit pang sagot ni Venice. Kaya nga, ayoko na rin magpanggap dahil nakakapagod. Nakakapagod isipin na akin ka kahit kunwari lang. Ayaw ko na magpanggap dahil gusto ko maging totoo na ulit ang lahat. I still love you, Venice. At hindi nawala yun. Ikaw lang ang babaeng gusto ko at hindi ko yata kakayanin kapag tuluyan kang mawala sa akin. At doon na nga halos hindi na magkarinigan ang lahat dahil sa hiyawan. Kung papayag ka, liligawan kita ulit. Susuyuin kita ulit. Maging akin ka lang muli. Will you be my girl again? Pero Josh, hindi ko pa kontrolado ang sarili. Ayoko masaktan kita at makadama ka ulit ng pagkakasakal dahil sa pagiging overprotective ko sa'yo. Naramdaman ko lang ang pagkasakal noon. Pero it doesn't mean na hindi na kita mahal. Nasakal lang ako dahil gusto mo updated ka lagi. Nasa'yo lagi ang oras ko. Pero this time, naiintindihan ko na. Ginagawa mo lang yun dahil ayaw mo kong maagaw ng iba. Nasakal ako? Oo. Pero never mo namang narinig sa bibig ko mismo. 'Di ba? Na ayaw ko na.
Ikaw lang tong sumuko agad eh. Isa pang chance, Venice. Please. Ngunit imbis na sumagot, ay niyakap lamang na mahigpit ng dalaga si Joshua at doon na rin napahigpit. Ang lahat ng naroon ay hindi na magkamayaw dahil sa saya, pero wala nang masasaya pa sa dalawa ng gabing iyon. Naging sila muli at hindi na nila pinaalam sa kanilang mga magulang ang nangyari at napagdaanan ng kanilang relasyon. Ayaw na nilang pahabain pang istorya, basta ang importante, sila pa rin ang magkasama. Ilang araw din mula noon ay nalaman nilang nagdadalang tao na si Venice, kaya naman nagpropose na agad si Joshua sa nobya at ikinasal sila agad sa simbahan. Ngayon, ang tanging hinihintay na lang nila ay ang kanilang little angel na makikita na nila sa mga susunod pang buwan. Wala na rin silang ibang hihilingin pa kundi ang maging mas masaya pa sa mga araw na magdadaan at maging safe ang panganganak ni Venice. Dahil tulad ng ibang mga magulang, excited na din silang ipakita sa kanilang little angel ang kagandahan ng mundong kanilang kinatatayuan. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat po. Paalam!